does. So, ito po yung napili ko na topic kasi talagang ito yung naging foundation ko. Talagang parang dito ako ay kumukuha ng lakas. And alam niyo po ba na it's magically parang gano'n na talagang nababago talaga yung ano natin, yung faith natin, di ba? Because of the business, hindi lang talaga dito sa I Am Worldwide, iba. Kaya talagang na-capture nito yung heart ko is hindi lang talaga in terms of financially, talagang ang daming benefits na bilang isang tao na talagang makukuha mo dito sa ating business. So yan po. And allow me to introduce my family first. Wait lang kasi hindi siya naka-slides. Slideshow. So, this is my family po. So, yan. Ako po ay isang mother. Po, dalawa yung kids ko. And wife din po ako ng isang seafarer. Diba? Talagang sinasabi ko po yan kasi hindi madali. Kung ang isang pagiging OFW, alam ko may mga OFW tayo dito na mga kasama. So, kung kayo po na mga OFW ay talagang mahirap. Kami din po na mga partners na naiiwan dito sa Pilipinas ay mahirap po din. Diba? Mahirap din po ang situation kasi malayo syempre sa pamilya and syempre may mga ikaw yung mag-handle ng lahat ng situation, anong family mo dito sa Pilipinas. So hindi din siya ganun kadali. And that's why isa yan sa goal natin dito sa I Am Worldwide na dumating yung time na yung husband ko is sabay na lang namin ginagawa yung I Am. Hindi na niya kailangang umalis, di ba po? So yan ang isa sa goal natin. Yan. So thank you ha. Thank you po sa mga nagre-response. And ito po yung background ko. Before po, isa din po akong empleyado. So 7 years po akong naging employee and kaya lang po naging mother na. So yun po, kinailangan kong mag-resign sa aking work kasi na-diagnose yung eldest ko with autism. So the doctor recommend na kung kaya is talagang maging full-time mama ko. So yun po ginawa ko and give up ko po yung career ko. Pero actually po talagang hindi madaling i-give up kasi andun po ako sa peak ng aking career dati. So pero po syempre mas priority natin yung family. So sa mga employee po na nandito, siguro feel nila yan lalo na po yung mga employee, mga mother. So mahirap talagang pagsabayin ang pagiging isang mom and isang empleyado. So hindi mo talaga kaya and lalo na sa naging situation ko na nagkaroon ng ganong sakit yung anak ko. And yan po, since nung naging okay na situation, syempre siguro nasa blood na talaga natin yung talagang parang hindi ako ganun syempre happy ako as a mom nasa bahay pero parang yung fulfillment ko as a woman parang talagang gusto ko ding mapunuan yun. So ayan po nung naging okay na situation namin, nag-put up ako ng business. Dito na po, dito sa Bulacan, put up ako ng remittance business. So yan po yung aking business right now. And ako din po isang God servant. Isa po akong Lecom. That was but now indefinite leave. Nagpo-focus po ako sa I Am. But siguro si God before, so yan yung mission ko. So ngayon binigyan ako ni God ng ibang mission. So dito sa I Am Worldwide. And natutuwa ako na talagang mas malawak and mas fulfilled and mas happy ako right now in terms of serving. So yan po. And alam niyo po ba na kung tutuusin parang okay, marami pong nagsasabi na talagang maayos yung buhay. Siguro pag tiningnan mo, syempre may business ka, yung husband mo nasa OFW, parang okay yung life. Pero alam niyo po ba, na duman po ako sa napakatinding challenges. Yan po ay hindi pa masyadong nare-reveal. So talagang ako ay dinala ko lang yan ng kumbaga, nang nakatago, nakakip talaga yung aking mga challenges. So hindi siguro ganun talaga yung aking naging nature na kumbaga hindi parang kinakaya ko or hindi ko masyadong
inaano sa or hindi halata. Kaya yung iba, kapag may sinasabi ako na may pinagdadaanan akong challenges, hindi sila masyadong naniniwala. But I keep it to myself lang. Kasi po, bilang isang business owner, dumaan po ako sa mga challenges. Siyempre, hindi ko pa rin naman kahit nung naging business owner na din ako, nagtayo ako ng business, hindi ko pa rin naman pwedeng iwanan ang pagiging mommy, ang pagiging asawa. Di ba po? So, talagang pinagdodoble-doble ko yan. And syempre, nung akala ko medyo stable na yung business ko, so iniwanan ko sila or parang mas pinagkatiwala ko sila dun sa mga staff ko. So, syempre, pag gano'n na hindi ko masyadong na-monitor, so 'di ba sabi nga ni God, kung yung mga bagay na hindi mo na ma-manage, nawawala. So yan, nagdaan ako ng mga, kumbaga yung business ko is dumaan sa sa challenge, mga nabawasan na yung mga, kumbaga marami ng email, nagulat po ako. So, nag-email sa akin yung mga Bayad Center and Western. So, ang dami kong kailangan sagutin complaint. Hindi ko nakikita na meron palang mga transactions na hindi pumapasok. So, hindi ko na-monitor yon that before. And syempre, to cover up that, talagang na-shock ako and syempre, nag-suffer yung business. Plus, yung pang mga challenge a lot of challenges na talagang pinagdaan ako sa business. Yung pang challenge na ako yung una na nandito na nag-put up ng ganyang klaseng business. Pero nung naging okay ako, alam niyo po ba yung ang daming naglabasan doon sa gilid ko? Ang daming gumaya, parang ganon. So talaga pong ako na solong parang may-ari ng ganyang business. Tapos ang dumating na kalaban ko, parang competitor ko, yung talaga mga big businesses, kumbaga malalaking company. So talagang corporation sila. So parang naging mas nadagdagan yung struggle ko. Yun. And alam niyo po ba, na dati hindi ko yan, talagang sobrang hirap, hindi ko siya alam kung paano ko siya i-manage. Plus alam mo, hindi pa doon nahinto eh. After pa nung unang mabigat na binigay sa akin, inside yung sa loob ng business ko na nagkaroon ng ganong challenge, na cover up ko, dumating yung mga competitor, hindi pa huminto, 'di ba? Dumating yung pandemic. So ilang months ako na-close. So naging mahirap sa akin yung pagbabayad ng napakaraming tax. So yan po yung parang burden ng sa traditional business, 'di ba? Kailangan natin magbayad ng tax kahit wala kang income. Kailangan mo magbayad ng tao kahit wala kang income. Kailangan mo magbayad ng kuryente, ng renta. So yun po yung naging challenge ko. So that time talagang hindi na ako nakakatulog. Parang may ganong moment talaga. And yan po, syempre, para to cover up or para makasabay or para makaraos, yun ang tamang term. Makaraos that time. Kahit paunti-unti. Alam niyo po ba na hindi ko to linya, hindi ko to ginagawa. Kasi nung ako ay yung kalakasan ng business ko, hindi pa ako lumalabas ng office ko. Doon lang ako. Kumbaga, nagmo-monitor, ganun. Pero ito, ginawa ko po ito. Plus, di ba, pandemic, so yung husband ko po, na ilang months po siya na talagang hindi nakaalis kasi yung barko po niya sinasakyan is yate. So na-stop po yung kanilang biyahe. So ilang months, so talagang nag-struggle kami financially. And alam niyo po ba, ito, ginawa ko talaga to. Kasi meron po yung isang dating kasama sa bahay, meron po silang lot, dito po ako nag-start. So binenta niya po sa amin yung lote nila na taniman ng mga ganyan. So ginanap ko po yan, alam niyo po yun, naging talagang pumupunta ako ng bundok, pumupunta ako para mag-ani ng ganyan. Tapos, binebenta ko po binababa ko po dito sa subdivision para ibenta ko naman po. Para to survive. To survive kami. And syempre, ang savings mo, kapag wala kang income, talagang mabilis lang talaga siyang maubos. So, dinagdag po namin yan. And alam niyo po ba, so okay na siya. Alam niyo po ba, na hindi pa huminto doon. Yan pong konti na lang namin na pinagkakakitaan na yan,
since syempre po, hindi naman, kumbaga meron po kaming caretaker doon. Alam niyo po ba na tumawag na lang minsan isang taga doon na wala na po yung aming mga ani. 200 kilos ninakaw po. Ninakaw siya. So, sabi ko, Lord, ano pa talaga ang gusto mong gawin sa akin, di ba? Mapapatanong ka talaga. Kasi kahit yung hindi mo naman trabaho, ginawa mo na nga lang para makasurvive ka, pero ganun pa rin. So, ganun talaga ako nag-work. And alam mo, eto, nakakatuwa, di ba? Kasi si God pala, pinapatibay lang ako. Di ba? Pinapatibay lang ako. And itong mga challenges ko, kung ito dati, iniiyakan ko. Alam niyo po ba na ito ay pinagpapasalamat ko noon? Kasi ngayon, pinagpapasalamat ko siya kasi naranasan ko siya noon. Kasi kung hindi siguro ako ganun katibay dito sa IAM. Dahil dito sa IAM, di ba po, talagang marami kang pagdadaan ng challenge. Mga challenges talaga. And dito, kaya minsan may nagtatanong sa akin, bakit ganun ka parang passionate dyan? Ganun mo ginagawa yung business. Ito po yung reason, di ba? So mas mahirap po na yung experience na yan na nadanasan ko kaysa mag-IAM worldwide. Kapag nare-reject ako, hindi na po yun masyadong tumatalab sa akin. So, sa mga leader ko na nandiyan dyan na nakikinig. So, yun po, wala na yun. Kasi po, ang nagiging ano ko na lang sa akin is, ang dating nandoon sa akin is parang pinag-aralan ko siyang, halimbawa, hindi ko siya na-close. So, pinag-practicean ko siya. Yun na lang po yung mindset ko. So, ganun po nagiging reason ko kung bakit ako ganun kahataw. And syempre, hindi naman lagi kung tayo is in the dark. Talagang pinapatibay lang tayo ni God. And ako po ito, hindi ko rin alam, kasi wala pa po ako sa IAM nito eh. Ito po, pinicturean ko lang siya. Alam mo yung hopeless ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Yan, ito yung isang gabi na yan, na talagang super liwanag ng moon. Talagang pinicturean ko siya. Tapos sabi ko, parang may sinabi ako diyan na sabi ko sana yung liwanag na yan, gano'n. May prayer ako, may kasamang prayer ako na maging daan, maging way para pagkaroon na rin ako ng liwanag, gano'n. Kasi kumbaga, parang inisip ko yan, parang naging teary-eye ako. Ano tawag doon? Yung dilim na yan, parang yan ang nagpipresent sa akin. And yung liwanag na yan, yan yung parang natitira kong chance, parang gano'n. That time yung dating. Pero alam niyo po, wala pa po ako sa IAM yan. And ito po, hindi naman ako masyadong nagdidepend sa ganito, pero dumating ito sa akin. And alam niyo po ba, na ito ay naging meaningful lang sa akin. Kasi that month, May 27, is dumating po yung aking angel mentor. Alam niyo po ba, kung kayo po ay na-invite, and nagkusa na bumili ng package, ako po hindi. Yung pong aking friend, tinanong niya po ako, anong ginagawa ko? Anong pinagkakabalan mo? Parang hindi ka na masyado nagpo-post sa Facebook, ganyan. Ano bang ginagawa mo? Alam niyo po, sinabi ko sa kanya, eto, para makasurvive, kinuwento ko sa kanya na nagsisell kami ng mga fruits, mga veggies dito sa subdivision. Ganun. Alam niyo po, sabi niya sa akin, hindi ka bagay dyan, hindi ka bagay dyan. Alam niyo po ba, binili niya ako ng silver package. Binigay niya lang po sa akin yung resibo. Sabi niya sa akin, ayan bayad na yan, gawin mo na lang, trabahunin mo huwag mong sayangin. Yan po ang story ko, bakit ako napapunta dito sa IAM Worldwide. Tapos, di ba po, talagang siya ay, literal na angel, and ngayon talaga, angel na talaga siya in heaven kasi nandoon siya. And talagang bago siya nawala, parang nilagay niya muna ako sa mas okay na situation. Kasi alam niya, kilala niya ako na hindi ko yun, para sa akin yung trabaho na ginagawa ko, na pagsisell ng mga fruits na gano'n, hindi, mahirap talaga yun, pero ginagawa ko lang. Sabi niya, mas bagay ka dito. So, and syempre po, talagang napaka-blessed ako na talagang kapag dumadaan tayo dun sa parang ganun challenges, meron talagang ibibigay si God. Meron talagang siyang ibibigay sa atin na magiging dahilan para makabawi tayo or makaahon tayo.
Yun. Basta ano lang, kumbaga yung faith natin, sorry po, naging teary-eyes ako. Kumbaga, yung faith natin, nandudun lang. Huwag nating iwawala yung faith natin kay God. So, yan. So, and syempre, yun po yung naging way ko or naging parang naging reason ko kung bakit ako napapunta dito sa IAM. And talagang yun ang nag-build sa akin, di ba? So, yan. And syempre, dahil nandito na tayo sa IAM Worldwide, nagkaroon na tayo ng dream. Diba? So, nagka-dream na tayo. Ano ba yung dream? Si God gives us the vision and dreams. So, nagsimulang mabuhay yung ating pangarap. Nung napanood ko ng first yung IBP, na member na po ako noon. So, sabi niya sa akin ng mentor ko, ni Mentor Glo, dire-diretso mo lang, panoorin mo lang yung IBP, yung training. So, maya-maya po, pag sinisend na po yung link sa akin, araw-arawin mong manood niyan. And ginawa ko po yun. Wala po akong absent. Na ginawa ko po yun araw-araw manood ng IBP for ilang months. And nagulat po ako. Nung pagkanood ko pa lang po, nung first pa lang na IBP, sabi ko, God, ito pala yung opportunity na binibigay mo na sa akin. Kasi ini-invite na po ako ng friend ko na yan. November pa po, hindi ko po siya in-accept. Parang hapon tinulugan ko pa siya that time. So hindi ko talaga ayaw ko talaga. Tapos sabi ko, God, ito pala yung binibigay mo sa akin opportunity before na tinatanggihan ko pa. Sabi ko, ganito po pala kaganda. So yung first time na napanood ko yung IBB, nagsimula na ulit akong mangarap, nagsimula na ulit akong magkaroon ng hope, di ba? So talagang nagbigay sa akin ng IAM Worldwide ng talagang bagong pag-asa. So syempre po, tayo, yan, meron tayong different tayo from the animals, di ba? Kasi tayo, kaya nating ma-visualize o magkaroon tayo ng vision. Kaya nating magkaroon ng mangarap. Yun po yung pagkakaiba natin, di ba? So, ang dapat natin din gagawin, syempre, is kung ano man yung pangarap natin, is isusulat natin. So, yan po yan sa mga ginawa ko. So, nung na-open ako dito sa IAM Worldwide, sinulat ko yung mga pangarap ko. Kasi bumalik na eh. Bumalik na po yung pag-asa ko eh, yung hope. So, sinulat ko po yan kasi alam ko dadating yung time na matutupad ko isa-isa yung mga pangarap ko na yan. And yan po, big dream. Siyempre, ako po talaga malaki talaga akong mangarap na may time lang talaga na nawala yung pangarap ko dahil sa mga challenges na yon. So, and dyan, nagsimula ulit. Yan, dream big po tayo. Huwag nating isipin kung gaano kalaki. Isipin natin basta mangarap tayo lang kung ano yung kayang abutin ng ating isip. Ano lang natin, mangarap lang tayo. Kung ano yung gusto natin mangyari sa buhay, yan. Si Mentor Glo. Yan. Salamat po sa mga na-participate. And syempre, kung si Mentor Glo po, kasi nawala na po siya, so si Mentor Ikay po ay adopted po ako ni Mentor Ikay. Yan. So, buti na lang po, talagang napakabait na Mentor Ikay na kahit nawala na po yung angel mentor ko, inadapt po niya ako dito na talagang ginaguide niya po ako, talagang everyday, talaga pong nakaalalay po siya sa akin. And syempre, para din sa team ko. Yan. Ito, God gives us dreams a size too big so that we can grow in them. So, yan po. Mangarap tayo ng malaki kasi yan eh, ibinibigay yan ni God para doon tayo mag-grow din. So, your dreams are not too big for God to bring to pass. God is all-powerful and He can turn any situation around. It is proven po sa akin. So, imagine, ganun kabilis, nag-turn around yung aking daily activities, di ba? From selling that fruits and veggies, naging napapunta ako sa IAM. So, talagang God, bibigay talaga niya. So, and also, we need a decision. Kung kanina, meron tayong dreams, syempre, dapat mag-decide tayo. So, decision, importante yan. Decide that you are willing to pay the price to get your dreams. Kasi po, kung hindi tayo decided na dito,
or for example, gawin yung I Am Worldwide, dahil po sa mga pagdadaanan nating challenges, talagang mawawala po tayo. So dapat we are decided na itong talagang I Am Worldwide, ito talaga ang business or ang gusto mong gawin. So, and ako, yan po yung ginawa ko. And alam niyo po ba to share that? Yung decision. Siguro gano'n na talaga ako nag-decide. Kasi po, merong isang company na nagme-message sa akin or parang nagpa-pirate, kinukuha ko to join them. Ang dami na pong close sa akin na lumapit para gamitin para ako mapapunta doon. Hindi talaga. No talaga ang sagot ko. And in the end, kung gusto niyo akong makasama, kasi gusto daw nila akong makasama sa business. Kung gusto niyo akong makasama dito sa I Am Worldwide, kayo ang sumama sa akin para ganun. Kasi nag-decide na ako na I am na talaga ang gagawin ko And sabi ko nga po, biniro ko po nga po sila. Kahit si Mayor pa, papuntahin sa akin para kuhanin ako mag-join dyan, hindi ako mag-join. Ganun na lang po ang sinabi ko. Parang ginoko na lang sila. Kasi po, yun po pala, kapag nag-decide ka na ito talaga ang gagawin mo, hindi ka kayang kunin ng kahit na sino. So dapat tayo mga mens, kung naiintindihan natin yung talagang purpose or binibigay ng I Am Worldwide sa ating life, ganun dapat yung decision natin. Kumbaga, ganun natin siya dapat kumbaga, talagang kuhanin or mahalin, di ba? And yan. So, God will give you opportunities to achieve your dreams. Yes. It is talagang si God, magbibigay talaga ng opportunity siya to achieve, para ma-achieve yung ating dreams. And we believe na kayo naman po ay nag-agree na, di ba, na si I Am Worldwide, yung best opportunity, di ba, para makuha natin ang dreams na yan. Agree po ba? Pa-type nga po ng agree kung nag-agree po kayo na si I Am Worldwide po ang ating binigay na ni God na talagang opportunity, di ba? Para makuha natin kung ano man yung dreams natin sa buhay natin. Yan. And get out of your comfort zone. So, ito po yung isang pinaka-kalaban natin, di ba? So, yan. Salamat sa mga nagpa-participate po. Yan, si Mentor Cindy. Hello. From Athens, Greece pa yan. So, hello, Mentor Oscar. So, yan. Salamat po sa mga nagpa-participate at nag-agree na si I Am Worldwide ang best opportunity para makuha natin ang dreams natin. And ito, decide syempre tayo na mag-get out tayo sa ating comfort zone. Alam niyo po ba ako na talagang nung nakaraan, kapag po kasi meron akong, share ko din, kapag po kasi meron akong nag-o-order sa akin, actually hindi po ako kaya mabilis, hindi po akong gumagawa niyan, yung sister ko. Siya po ang taga-LBC, siya po yung taga-DHL, kasi po ako ay medyo sensitive, mas madali akong pag naulanan akong konti or sa labas, mas hindi ganun ako kalakas. Yon. So siya po yung nagtaga-DHL, taga-ganyan. And alam niyo po ba, nang sabi ko sa kanya, hindi, ako naman ang magpapasend sa JARS. Ako naman, kailangan may experience ko yan. Ako naman ang magpapa-DHL. Kasi hindi pwedeng na ako lang nandito. Kasi gusto kong ma-experience din lahat. Kahit pwede kong hindi gawin yun. Gusto kong ma-experience na hindi lang ako nandito sa comfort ko. So, naulanan ako. Okay lang. Diba? Yun nga lang, medyo nung nakarang araw, nagkaroon ako ng, syempre, parang tinablan din tayo. And syempre, meron naman tayong barley and energy. So, back tayo. Diba? Balik din tayo. Pero, diba, dahil nga nag-decide din ako na umalis sa comfort zone ko, kahit yung mga bagay na pwede ko namang hindi gawin, talagang ginagawa ko. Kasi alam ko na it's a process para sa success natin. So hindi pwedeng madali lang para sa akin lahat. Gusto kong maramdaman din yung mararamdaman ng mga leaders ko na gagawin nila, and gusto ko din na maging example sa kanila, mapakita ko sa kanila na ginagawa ko yun. Para in that way, di ba, ganun din po yung maging tingin nila, or ganun din nila gawin yung business. Yan. And yan, so faith without action is dead.
And faith without action is dead, di ba? So, kailangan natin ng action. Siyempre, although we believe na itong I Am Worldwide makakatulong sa atin, but without action, talagang hindi naman tayo magsasucceed. So, dapat yung ating dream is with action para makuha natin yung kung ano man yung goal natin. So, delays. Ano po ba itong delays? Basahin nga natin mga nagko-comment. Yes. Yan. And eto, delay. So, man's calendar versus God's calendar. So, ibig sabihin, tayo po kasi mayroon mga plano niya sa atin. Pero si God, may plano rin para sa atin. So, dapat we understand kung ano yan, di ba po? So, wag tayong maiinip kasi may mga delays talaga. Kasi whatever our plans, mas better, much better yung plan ni God sa atin. So, dapat maano natin yun, maintindihan natin yung part na yun. And God is never too late or nor early. He is always on time. So, dapat ganyan yung faith natin. Na yung si God, kung nadidelayed man yung mga goals natin, yung mga gusto nating mangyari or ma-achieve, lalo na dito sa I Am Worldwide, dapat be patient. Be patient tayo kasi si God, alam niya. And lagi, yun lang yung perfect time. Kung kailan mangyayari yun or bibigay sa atin ni God. So, yun yung perfect time ni God para sa atin. So, there is a process. God is building us. So, kung hindi pa man natin na-achieve or nakukuha yung mga goals natin, ibig sabihin, kulang pa pala, di ba? So, nasa sa process pa tayo. Binibuild pa tayo bago ibigay sa atin. So, may kulang pa. So, ang dapat lang natin gawin is continue and dagdagan natin and hanapin natin saan pa ba yung kailangan nating dagdagan, ano ba yung dapat nating baguhin. Kasi ibig sabihin, kaya pala hindi natin na-achieve is meron pang may kulang pa. Nasa proseso pa tayo. And every setback is a setup for a great comeback. So, imagine that. Na ito dapat maunawaan natin, di ba? Na inire-ready lang talaga tayo. And God tests before He invests. Siyempre, tinitest lang tayo ni God. Kasi kung hindi pa tayo ganun katibay, nawawa naman yung mga tao na makakasama or magta-trust sa atin para pumunta dito sa I Am Worldwide. Kasi sinabi natin na ito possible mo matupad ang dreams mo. Pero kung tayo as a leader, hindi tayo ganon ka-example, so kawawa naman sila. So, nire-ready pa tayo ni God para bago natin makuha yung ating Then that's the time kung ready na tayo, yan, saka tayo natin aanihin. So, and eto, God has a perfect timing. Never early, never late. It takes a little patience and a whole lot of faith. Yan. Dapat maintindihan natin ito. But it's worth to wait. Siyempre, di ba? Kasi si God, ibibigay talaga yung pinaka-the best para sa atin. And eto, syempre, meron ding difficulty. Syempre, dito sa business, kahit anong business, kung kanina nga po, napakita ko sa inyo na, di ba, dun sa, as a traditional business owner, maganda ang business kung tutuusin, ang may traditional business, pero talagang may pagdadaan kang difficulty. So, ganun din dito sa I Am Worldwide. In any business naman po, meron talaga tayong difficulty na may experience. But do not be disappointed and discouraged. Yan. And happiness starts with a grateful heart. So kapag meron tayong mga ganyang difficulty or mayroong na-experience natin yan or challenges na pinagdadaanan, so maging masaya pa din tayo. Kung ano man yung, alam niyo po, dito sa IAM, yan yung natutunan ko. Kasi before nung sa traditional business, I always complain din. Di ba? I always blame ko yung mga staff ko. I always blame yung naging competitor ko. I blame yung ng husband ko na company kasi ganun. I blame the pandemic. Pero alam niyo po ba, dito sa I Am Worldwide, itinuro sa akin para yung magkaroon ng grateful heart. Dito ko, syempre before, meron na ako, pero siguro
napakaliit pa lang, pero dito, itinuro po sa akin i-appreciate kung anong meron pa ako. And nung na-realize ko po yan, ang dami pa pala. Ang dami ko pa palang mga kino-complain ko compare dun sa iba. Lalo na dun sa ibang mga napanood ko na mga pinagdaanan dito sa IAM. Parang maliit pa lang pala yun, yung na-experience ko. So that time, na-realize ko na ay ito pa, meron pa ako mga ganitong bagay. And of course, syempre may family pa ako. Meron akong, di ba, yung greatest treasure ko, meron pa ako nun. Ang iba nga wala pa. So doon ako nag-start. And from there, parang naging natuto akong maging masaya. Parang gano'n. Parang automatically, actually, parang dahil nga naging grateful na ako, yung mga maliliit na bagay, yung mga mabababaw sa akin na bagay dati, na hindi ko pinapansin, nagpapasaya na sa akin ngayon. Yan. And change the way you think. Yes. Ito po yung isa sa pinaka-best na kailangan natin unang gawin. Kung nasa sa hard time tayo, kung nasa sa difficult time tayo, is change yung way natin we think. Ito yung pinaka-the best. Kasi yan yung magdadala sa atin dun sa liwanag eh. Yung pag-iisip natin. Kapag kasi for negatives na lang iniisip natin, syempre for negatives din ang natin, ang nai-experience natin. But kung ibaliktadin mo yan, mas makikita mo yung mga magagandang nangyayari, mas makikita mo yung magandang bagay na meron ka pa. And that way, kapag nakita mo na yung mga yun, magiging masaya ka. And syempre, yung vibes mo mag-iiba. And ma-attract mo na rin syempre yung positivity. Yan. So, learn something from your situation. Ito po, talagang dapat natin matutunan. Kumbaga, kung ano man yung difficulty natin ngayon, natin yan, na meron lang yan nating ma-realize natin na meron lang yang itinuturo sa atin. Diba? So, dapat may matutunan tayo, whatever yung situation man natin. So, don't give up, the best is yet to come. First, di ba, yan yung promise ni God, na wag lang tayo mag-give up, talagang makukuha natin yung the best. So, God will give us challenges for us to gain wisdom. So, that's why ngayon po, I'm so thankful dun sa mga difficulties na pinagdadaanan ko and sa mga difficulties na pagdadaanan ko pa. Kasi naiintindihan ko na ngayon na may reason kung bakit ko na-experience ito. Di ba? Kung bakit nakaka-experience tayo ng challenges. Yan. And parang ako, naging parang ready na ako eh. Kapag halimbawa may challenge ko, alam ko challenge na ito. Naiintindihan ko na or nasa mind ko na ito, challenge lang to. Parang ganun. So that way, nagiging mas madali ko siyang ma-overcome. Yan. So give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. So yan, dapat pagpapasalamat natin yun. Maging thankful tayo kasi maintindihan natin na it's just a process. So let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Diba? So, napakagandang Bible verse, diba? Kasi talagang ito po ay wag lang tayong huminto. Talagang aanihin natin ano man yung ating ginagawa. Tinanim. Yes, tama po. We will bless after the trials. True po. Thank you, Mentor Cindy. Yan. So, dead end. So, the end of the tunnel. May mga situation po kasi na may experience talaga natin ito. Yung parang akala mo, nasa dead end ka na. Di ba? Yan. So, ano po ba ang kailangan natin gawin? Ang dapat natin gawin? Kapag feel mo, dead end na, ano po ba ang dapat natin gawin? Siyempre, look up. There is no way back up. Tingin tayo kay God. Pray tayo kasi andyan si God. Diba? Kasi kung wala na tayong pupuntahan, dead end na, taas na lang pupuntahan natin. So, hingin natin yung guidance ni God and syempre, ibibigay yan sa atin. So, the greater test, the greater the testimony. It is true po. Gaano man, so kung halimbawa, right now, masyadong malaki yung
challenge na hinaharap mo, challenges na hinaharap mo. Masyadong mahirap sa'yo. So, kung gaano kalaki yung test na yun, ganun din kalaki yung magiging testimony mo na lang yan. Ibig sabihin, ganun kalaki din yung babalik. Diba? So, yan, maintindihan natin. Yung ganun na dapat, hindi tayo mawala ng pag-asa or ng hope kapag dumadating tayo sa situation yun. Kasi it's just a test. So, God will do wonders in your life. No resurrection without crucifixion. Diba? Si Jesus, diba po, dumaan muna siya sa maraming pagsubok hanggang sa mapako siya, di ba? That's why we're di ba? Na tayong mga ngayon ay nagbe-benefit sa kanyang ginawa. And yan no story ng Red Sea, di ba po? Wala na pupuntahan ng mga tao. Pero andito si God. Di ba? Kung isipin mo, wala tao, pero diba? Hanggang meron pa kasi si God ay nandiyan. So, eto, I hope na medyo nakaka-relate kayo or medyo meron kayong nakukuha. Pa-type nga po kung medyo mabilis ba ako or ito lang po. Or are you learning po ba mga mens? Andiyan pa po ba kayo? Are you learning po before I continue ko yung Type 1 nga po kung natututo. Yan, thank you so much po. Mentor Joyce. Hello po, Mentor Chris. Yan. So, deliverance. So, keep faith. Diba po? Keep faith. When you are about to give up, that's when the miracle starts to happen. And it's very true po. Sa akin, talagang proven na yan. Proven po yan. And I hope na kayo din po sa mga nakaka-experience ng ganyan is talagang, ayan, panghawakan po natin yan. And yung 11th hour natin, yung the last possible moment for doing something, di ba? Yung 11th hour, kung maintindihan lang natin yan, di ba? Di ba? Yan, powerful. Na talagang kapag nandudoon ka sa time na yun, keep faith. Keep yung faith mo. Pray and God will bibigay talaga yan, God. And ito, si Joseph the Dreamer, di ba? So nilagay ko nga dito, di ba? Si Joseph the Dreamer, yung story niya. Diba? Merong 5 lessons akong nakuha sa kanya. Sa story niya. Ito po, share ko din po sa inyo. Una, diba, obeying your parents is important. So, important po yung, kumbaga, kung tayo sa life natin, kung tayo ay anak, nag-obey tayo sa parents natin. In terms dito sa business, nag-obey tayo sa mentor natin. Parati natin iisipin na yung mentor natin, hindi tayo kino-command or nagpapakabosi para mag-profit sila or mag-benefit sila. But, di ba po, yun ay para sa atin. So, important po yun. Isa yan sa attitude or sa lesson na makukuha natin doon sa life ni Joseph the Dreamer. Pangalawa, do what is pleasing to God regardless of consequences. So, kahit po nandoon tayo sa time na difficult time, so, kumbaga, ang gawin pa rin natin is yung, di ba po, sometimes kapag nandoon ka sa lowest point of your life, matitempt ka na gumawa ng mga bagay. For example, dito sa atin, wala kang benta, pero may gustong bumili sa iyo ng below the price na na products. Gusto nila na lang babaan mo. So, ikaw wala kang benta, sayang naman panghinayangan mo. So gagawin mo. So wag po, dapat kahit nandoon tayo kung walang benta, pa rin, gawin pa rin natin whatever is right. Kumbaga, gawin pa rin natin kung ano yung makaka-please kay God. Diba? Yan po. And relaying God's guidance will help you prepare for the future. Diba po? So, yan, ask tayo ng guidance kay God. Diba? Yan. And forgiveness should always be extended, even years after injury. So ito po napaka-importante. Isa din po ito sa malaking part na natutunan ko sa I Am Worldwide. Yung mag-forgive. Kasi hindi ka mag-forgive para lang din sa kanila. Mag-forgive ka for yourself din. Kasi doon mag-i-start eh. Kasi dito sa atin, sa I Am, marami kang syempre bilang tao, masasaktan ka eh. For example, yung talagang close sa'yo,
in-invite mo dito sa IAM. So ayaw or ayaw na nga niyang sumama kung ano-ano pang sinabi sa'yo. Let us learn to forgive them. Diba? So yun yung pag-aralan natin na gawin na forgive pa rin natin kasi kahit man nakasakit sila, it's yun yung way para maano natin. It's pleasing to God. Yun. So God is sovereign over the darkest moment of our lives. Si God na yung bahala doon. Diba? And yan po, itong pinaka gusto ko sa sinabi ni yung sa life ni ni Joseph. And now do not be distressed or angry with yourself. 'Di ba po kasi nga yung mga kapatid niya binenta siya eh. 'Di ba binenta siya, tapos ginawa siyang slave, 'di ba? Ang dami niyang pinagdaanan. Ginawa siyang slave, tapos nung in prison na siya, nasa prison ay nung ginawa niya yung slave siya, tapos dahil nga matalino siya or magaling siya, nakitaan siya ng hari ng talagang magaling, so dinagay siya sa higher position, pero tinem siya ng wife, dahil doon, it's naging pa siya na ma-prison. Mas ginusto pa niyang ma-prison siya kaysa sa kumaga mahulog doon sa temptation doon sa wife nung hari, 'di ba? So ginawa pa rin yung makaka-please kay God. And eto, sabi nga niya dito, yan, and now do not be distressed or angry with yourself because you sold me here. For God sent me before you persevere life. God sent me before you perceive, for you a remnant on earth to keep alive for your many survivors. Kasi nga, di ba, dahil doon, dumating yung time na, di ba, na wala nang makakain yung mga taga-ibang lugar, pero dahil sa dream niya, nakapag-ready sila, di ba? Nakapag-ready sila, and sila na lang yung natitirang pagkain, and dumating sa punto na yung kanya mga brothers na nagbenta sa kanya is pumunta sa kanya para bumili, di ba? Pero pinatawad niya yun, di ba? And sinabi niya na, syempre, yung mga brothers niya na yon, nung nalaman na siya pala yon ang pinaka parang governor na, nung governor na siya doon, sa kanya pala yon, ay, di ba, syempre parang na-guilt sila, di ba? So, sinabi niya na wag na-guilt kasi yun ay binigay ni God. Talagang pa lang, parang ginamit lang din yung mga niya, yung mga brothers niya bilang pagsubok sa kanya. Talagang yun na pala yung talagang parang will ni God. 'Di ba? Katulad nga 'di ba sinasabi tayo, bago pa tayo pinanganak, na tayo, build na tayo. Parang tapos na, 'di ba? Finish na tayo. Alam na ni God yung finished product natin na bawat isa sa atin. So ito na pinagdadaanan natin, ito is process lang. So that's why kaya dapat tayo magpatawad doon sa mga taong nakaka-hurt sa atin kasi pa lang yon. Parang lang yon, instrument lang to test us. Kasi tayo, bago pa yon is gawa na tayo. Yan. And basta, yun lang, yung faith, di ba? Nakatulad ni Joseph the Dreamer, talagang yung faith niya kay God, hindi talaga nawala. Yun yung great lesson na natin na dapat natin makuha natin sa kanya. Yan. Sabi nga niya, si God ang nagdala sa kanya dito. Doon, hindi yung mga kapatid niya. Diba? Although parang literally parang yung mga kapatid niya, kasi kung hindi siya nabenta, hindi siya mapapapunta doon, hindi siya magiging slave, but it's God, si God yun. Si God ang may gawa. So yan, God will rescue us and deliver us and deliver you, diba? Yan. So ililigtas talaga tayo ni God. So the Lord, in the Lord are alone, deliverance is strength. So never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway. And seek the kingdom of God and these things will be added unto you. So ang gaganda po ng mga dito sa IAM, di ba? Talagang ang dami mong Bible verse na makukuha na talagang magiging applicable para ma-build tayo, di ba? Ma-build tayo, maging buo tayo dito sa business. No? Bago tayo mag-succeed, talagang i-build muna tayo. Parang i-mold muna na tayo, di ba? Yan.
And 'di ba, syempre, yan po, happy ako to share sa inyo na ito po. Nandito na ako sa I am, na ito na, ginagawa ko na yung I am worldwide. And a lot of things na bago sa akin na hindi ko ginagawa, pero dahil nga unti-unti na build tayo. Yung mga bagay na corny sa akin na mag-TikTok, corny sa akin mag-ganyan, 'di ba? Ginagawa ko na. 'Di ba? Kasi naintindihan ko na let's enjoy life, 'di ba? While earning, 'di ba? Ang saya nga dito sa IAM kasi nagti-TikTok ka, sumasaya ka, hindi mo napapansin. But ano, 'di ba? Kumikita ka kasi nag-start na po ka dyan sa pag-story ko kung before, hindi pa ako masyadong naglalagay sa social media. Bago ako mapunta dito sa I Am Worldwide, hindi po ako nagpo-post ng mga ganyan or ng mga transactions ko, mga daily activities ko. Kasi ano po ako 'di ba sa kapag nasa remittance ka po kasi, yan din kasi yung reason ko before. Kaya ako hindi nagpo-post ng mga transactions ko sa I Am Worldwide. Siyempre kapag nakita nila may transaction ka, ibig sabihin may earning ka. So totally kabaliktaran po yan. Kung sa traditional business ko po dati, dapat ikinikip mo yung mga ganyan. Kasi it's one way of attracting yung pong tingin namin dyan sa ganyan is one way of nasa remittance po ako, sa traditional business ko po is one way of attracting yung mga bad yung mga tao, mga gumagawa ng mga illegal. Kasi parang mas nagiging delikado sa amin yung buhay. Parang hindi mo nga bawal sa amin kasi 'di ba sa BSP, yung training ng BSP ng Bangko Sentral, bawal sa amin mag-post ng may money, bawal mag-post ng social media, bawal mag-post ng ginagawa mo or kung nasa saan kang location, dapat yun, confidential yun, mga ganung bagay sa amin. So ako, nung mga first month ko po talaga dito sa IAM, hirap po talaga akong gawin yan. Kasi doon yung yun yung mind ko eh. Yun yung nalagay doon sa sa mind ko. Naging ilang years ko yun na na gano'n ang pag-iisip ko na hindi ako pwede mag-post ng gano'n. So dito, dahil naintindihan ko with the help of Mentor Erica na makakatulong sa akin na mag-post and ilagay ko sa social media yung mga gano'n. And alam ko naman, and siguro mas lumaki na din yung faith ko kay God na God will protect me. So, yan, natuto na akong gawin yung mga bagay na yan. Nag-start na ako na maglagay sa social media ng mga transactions ko, di ba? Eh nakakatuwa dahil nakakatulong po talaga. Believe me, kasi ang dami pong nagme-message sa akin. Yung simpleng dating kumukontra sa mga ganito na hindi daw umiinom ng barley, na yun po umiinom na. Kasi po, di ba, sa mga post ko, tapos siguro din nakikita nila yung mga transaction na, syempre, marami, di ba? Kung marami kang pinapost, sabihin maraming bumibili sa'yo, di ba? So sila, nadadala na din sila. Ngayon, nag-order na din, di ba? So nakakatulong po yan. And yan po, syempre, dahil po dito sa I Am Worldwide, di ba? Nakapag-build na po tayo ng team. So, yung Team Magnificent. So, and ayan po, kahit pa paano, talagang lumalaki na po siya. So, I'm happy na talagang nadadagdagan po tayo every day. Salamat po sa mga taong nagtitiwala and syempre, very thankful talaga ako kay Mentor Erica dahil talagang ginaguide niya ako all the way. Talagang ang support niya is 1,000,000%. Talaga pong talagang without her talaga magiging sobrang hirap po nito sa akin. And syempre, natutuwa ako kasi yung mga tao and especially Mentor Rico, 'di ba? Na bago-bago pala niya. Pero talagang natutuwa ako na parang nakita ko yung sarili ko sa kanya. Di ba? So, meron na akong kamukha. Parang ganun. Na talagang nagagawin talaga yung business. And let's continue pa na mas mapalawak pa natin. And katulad niyan, marami na rin tayo mga local and international transaction, syempre, di ba? So, kung dati po, sa mga unang slides ko, di ba? Yung laman po ng kotse ko, is mga saging. So ito po, ayan, puno na din po siya. Napupuno na po yan kapag bumibili po ako ng product sa office ng mga ganyan. Di ba po? So, di ba? Ibang gumalaw si God. Kung dati ang bigat-bigat noon na talagang nagsasuffer yung kotse lang po yan, pero minsan
Dahil po kailangan, kinakargahan ko po yan ng 200 kilos, 300 kilos na mga fruits and veggies. Pero, di ba, dahil nandito ako sa IAM, puno siya, pero magaan. Di ba? Kasi magaan yung barley, hindi po kawawa yung sasakyan ko. Di ba? So, ganun gumalaw si God. Yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo. So, kung ano man yung difficulties, talagang ganyan siya gumalaw. Di ba? Talagang kaya niyang baguhin. Basta yung faith natin dire-diretso. Kasi God will send us an angel para mas maging magaan and gawin natin. Basta nakikita lang natin yung mga moment na yun. And syempre, makikita natin yun kung ganun kalaki yung faith natin. So, and syempre, paunti-unti, napapasama tayo sa mga ganyang recognition. So, ang grateful ako na napapasama ako dyan. And syempre praying ako na sana monthly maging consistently na mapasama ako dyan. And of course, syempre mahit ko na rin sana yung aking talagang goal na na rank, di ba? So yan po. And ito po, malapit na tayong matapos. So ito, nung una ko din ito nakita doon sa IBP. So talagang kinilabutan ako dito. Kasi, di ba, kung ako po dati lector, so nagbabasa ng Bible, ibig sabihin, nagbabasa ako ng Bible sa church habang nagmimisa, di ba? So yung mga ganun pong verses, parang binabasa ko lang. So talagang dito, mas naintindihan ko siya and mas naaral ko na bawat verses is talagang i-apply sa sarili. So yan. So ito po, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. And panghawakan lang po natin ito. Kasi ito po talaga, talagang may purpose tayo kung bakit tayo nandito sa I Am Worldwide. Kung bakit dinala tayo dito ni God. Kung bakit tinest tayo ng napakahirap, di ba? Kung bakit tayo tinitest. Kasi may purpose si God. Diba po? Ko just always remind na kapag tayo ay tinetest ng malaki, syempre mas malaki din yung ibabalik ni God na blessing sa atin. Yan. Salamat po sa mga nagpo-participate. Yan. Thank you so much po and I hope na na-inspire ko po kayo and pasensya na nagkaroon ako ng teary-eyed. And na-share ko po yung story ko po sa inyo. So thank you so much po. So stop ko na po ito and share. Thank you so much, Mentor Alma, guys.